Hindi man lang ba natin pag-uusapan ang nangyari sa atin, Claudia? Ani Vince sa kanya na makababa na sila ng barko. Doon na sila maghihiwalay. Magtutungo ito sa New York habang siya naman ay uuwi sa Maynila. What's there to talk about, Vince? Let's blame it on the wine. The romantic cruise, the moon last night, it happened. What are we going to do about it? Nothing. You go on with your life and I'll do the same. Pagbalik ni Mimi, you'll prepare for your wedding. And sooner or later, you'll forget about this. You don't have to feel obligated just because we had that last night, Vince. Nang magising siya kanina, pagkatapos may maganap sa kanila ni Vince, ay hindi na ito nagisnan sa kanyang silid. Mabigat ang loob, nag-impake siya. Eksaktong handa na siyang lumabas nang kumatok ito. Ipinapaalam nito, dumaong na ang barko at kailangan nilang bumaba. Tumawag siya dito. Kinuha nito ang kanyang maleta. Na magtagpo ang kanilang mga mata ay dalawang salita lang ang lumabas sa bibig nito. I'm sorry. Tila puno ng pag-aalangan at pagsisising tura nito. Hindi naman pangit ang mga salitang iyon. Pero masasabi niyang iyon na ang pinakamasakit na mga salitang kanyang narinig. Let's just charge it to experience. Aniya. Pagkatapos alisin ng bikig sa kanyang lalamunan. Claudia ay, halika na. The cruise is over. In lamang. At nauna na siya rito. At ngayon, upang mapagtakpan ng sakit na kanyang nararamdaman, ay dinaan na lamang niya ang lahat sa paraan na animo. Hindi malaking bagay para sa kanyang nangyari. Para mas maging madali sa kanya na makapag-move on kahit paano. Mas mabigat naman sa kanyang loob, yung may hirapan pa si Finn sa pag-aalaala sa kanya, yung hindi naman magkakaroon ng magandang ending ang kanilang kwento. At mas masakit din, yung patuloy itong hihingi ng sorry, at baka mangako pa ito ng bagay na hindi nito kayang tuparin. Magkaiba sila ng mundo, tanggap niya iyon. Nagkataon lang na may nangyari sa kanila nang nagdaang gabi, and while she would cherish it, for the rest of her life. She did want Vince to feel obligated. Kaya naabswelto niya ito sa anumang pananagutan sa kanya. Besides, inaako niya ang kasalanan. Kung hindi niya gusto, ay hindi mangyayari iyon sa kanila. But your virgin when I took was Vince, was a virgin, and the experience was great. It was bound to happen. I'm already 29. If it's not with you, it's going to be with someone else. Aniya, sinasabi mo ba na nagkataon lang na ako ang kasama mo, kaya naganap iyon? Madalim ang mukhang tura nito. Why do you look so hurt? Bakit? Kaya ba may nangyari sa atin dahil mahal mo ako, ha, Vince? Mahal mo ba ako? Hindi ito nakakibo. See? Ayoko lang na pahirapan pa natin ang isa't isa. It happened, yes. Now, let's move on with our lives. Are you okay, Claudia? I mean, God, I know it was your first time, and you're still sore. If you want to rest, we could go someplace where you can rest. What have I done? Ano itong, tila nakokonsensya. At doon na siya nakaramdam ng galit. I can take care of myself, Vince. At pwede ba? Tigilan mo na ang pagsisi sa sarili mo. Don't treat me like a child, or like I'm dumb. I don't need you in my life. Kayo kang sarili ko. Goodbye. Yun lang. At tumalikod na siya. Hindi na siya malipang lumingon dito. Paano pa niya magagawa iyon? Gayong hindi naman ampat-ampat ang pagtuloy ng kanyang mga luha. Okay na sanang lahat. Kung bakit naman kasi, nagpakatanga pa siya. At hinayaan na ipagkaloob dito ang kanyang sarili. But the truth was, she had no regrets. You mean, Claudia? Hindi man lang nagkaroon ng spark habang nasa cruise kayo ni Vince? Makailang ulit ang tanong ni Marie sa kanya. Isang linggo na nakalipas, buhat ang matapos ang cruise at makabalik siya sa Manila. It was Wednesday at yun ang araw na lumalabas sila mga babae sa grupo. Nasa isang coffee shop silang magkakaibigan. Pinilit na lamang niya sumama para hindi makahalata mga ito na may nagbago sa kanya. Masamang masama kasi ang kanyang pakiramdam. Walang gabing hindi siya umiiyak at alaala si Vince. Anong spark? Aniya? Magic, sabi naman ni Camille. Hindi man lang ba kayo nahulog sa isa't isa, gayong aromatic ng lugar na inyong pinuntahan. Kahit yung tipong cruise fling lang.
Ano ba naman kayo? Engaged na yung tao sa girlfriend niya, di ba? Sinabi ko na nga sa inyo, we got along well. Hindi naman siya masungit sa cruise. We enjoyed each other's company. Ganon. Ganon lang. Hanggang ganon lang. Tila disappointed na sabi ni Dora. Obvious na talaga. Sinaset up siya na kanyang mga kaibigan kay Vince. Kung alam lang ng mga ito kung ano nangyari, kung alam lang ng mga ito kung paano siya nagpakagaga, alam niyang nakabalik na rin na bansa si Vince. 3 araw lang ito sa New York. Nauna rito si Mimi, at laman nga ng balita, ang nalalapit na pagkapakasalang dalawa. Hindi ba kayo nagbabasa ng dyaryo? Malapit na magpakasal sina Vince at Mimi. Anong spark at magic ang sinasabi niyo riyan? Ano yan sa mga kaibigan? Pinipilit lang niyang huwag ipakita kung gaano siya naapektuhan ng balitang pagkapakasal na Vince at Mimi. Sa kanyang sariling silid, ay hinahayaan niya ang sariling umiyak at nagmukmuk. We were so sure you hit it off with Vince. Wala kang pumustang na hindi eh. Sigurado ka ba, Claudia? Panguurirat pa sa kanya ni Marie. Wala nga. Nagkaroon kami ng truce. Nasusubukan maging magkaibigan habang nasa cruise. At naging magkaibigan naman kami. Tapos ang Caribbean cruise na iyon. Kaya, balik na ulit sa dati. Any more questions, ladies? Pare-pareho pang napangwi at napasimangot ang mga kaibigan. Hindi lamang ang mga ito ang nagmaurirat. Maging si Rodrigo ay ganoon din. Ang unang araw pa lamang ng kanyang pag-uwi, ay tumawag na kaagad ito sa kanya para makibalita. What's the score between you and Kuya Vince now? Agad na tanong ni Rodrigo. Hindi mo na siya nito kinumusta. Basta yun agad ang ibinungad dito. Anong score ang tinatanong mo riyan? Aniya? Nasilo mo ba ang mailap na si Vince Hilario? Di ba nga? Magpapakasalan sila ni Mimi. Aniya? Sabi nila, pero I doubt kung matutuloy iyon. I can perfectly see that they are not meant to be together. Anong gagawin ni Kuya Vince kay Mimi? Anito? Mimi is always politically correct. Isang socialite at alam ang lahat ng kasosyalan. Magiging magaling siyang asawa para sa kuya mo dahil magaling siya makipag-socialize na siyang kailangan ng isang presidente ng isang kumpanya. And what about the love? True love, Claudia? Bakit ako ang tinatanong mo? Si Vince ang tanungin mo, ano yan rito? Bakit ba? May pakiramdam ako na may nangyari hindi mo pinapaalam sa akin, ha? You're imagining things. Dati ang tawag mo sa kanya, yung kuya mo, yung higanting iyon, yung lalaking iyon. Ngayon, nasa first name basis na pala kayo. You're crazy. Ano yan rito? Natapos ang kanilang pag-uusap ni Rodrigo, hindi siya nito na paamin. Kung ano kanyang sinabi kina Marie, ay ganoon din ang sinabi niya rito. Guys, matagal na tayo rito. May trabaho pa akong aasikasuhin. Can we go now? Hindi ka sasama magpaspa? Tanong ni Camille. At tumayo na rin nang tumayo siya. Sa ibang araw na lang, aniya sa mga kaibigan. Papalabas na sana sila ng coffee shop ng eksakto naman. Papasok ang grupo niya na Vince. 2 pang lalaki ang kasama nito, na pawang nakasuta katulad nito, at 2 babae, na sosyal ang dating. Ang isa sa 2 babaeng iyon ay si Mimi, na nakaangkla sa braso ng binata. Oh, hi Vince! Bati ni Marie dito. Mimi, bati rin ito sa babae. Hi! Ganting bati ni Vince, na sa kanya nakatuon ng mga mata. Balik na ulit ito sa dati. Ito na ulit yung Vince, na presidente ng malaking kumpanya. Wala siya makitang anumang bakas ng Vince na nakasama niya sa cruise. How are you, Claudia? Anito? Fine, thank you. Matipid yung wika. Nang mapadako ang kanyang tingin kay Mimi, ay parang nakaismit dito sa kanya. Mauuna na kami. Paalam niya sa mga ito. Lumabas na sila magkakaibigan. Malakas ang malakas ang kabog ng kanyang dibdib. Gusto sana niyang hilingin sa mga kaibigan na maupo muna sila dahil tila bibigay na ang kanyang tuhod. Pero hindi na magagawa iyon. Dahil ayaw na mag-isip ng kakaiba mga ito. What happened there? Tanong ni Marie. Yeah, naramdaman din ninyo iyon? Pagsigmunda ni Dora. Oo naman no? Very intense ang titigan. Parang for a time, feeling nila silang dalawa lamang ang tao sa paligid. Ani Camille. What are you talking about? Naguguluhan niyang wika.
Kayong dalawa ni Vince, parang kakaibang pahiwatig ng inyong tingin ng dalawa. It's obvious that something happened between the two of you while you were on that cruise. Care to tell us, Claudia? Demand ni Marie. Guys, I have work to do. I'll just call you. Enjoy your day at the spa. Aniya. At agad ang sumakay ng kanyang kotse. Maaaring matakasan niya ang kanyang mga kaibigan, pero hindi magtatagal, ay tuloy na siya mako-corner ng mga ito. Ininto mo na niya sa gilid ng sasakyan, sa gilid ng daan. Nanginginig kasi ang kanyang katawan. Bumabalik sa kanyang isipan, sina Vince at Mimi. God, they didn't look good together. Parang may kulang, habang tinitingnan niya ang mga ito. Parang alungkot-lungkot ang mga mata ni Vince. Hindi katulad kapag siyang kasama. Jeez, Claudia, will you stop that illusion? Saway niya sa sarili. Kung hindi talaga niya mahal si Mimi, bakit niya papakasalan ng babaeng iyon? Naiyak niya ang tanong sa sarili. Hindi malis-alis ang isip niya sa malungkot na mga mata ni Vince. Hindi siya mapakali at hindi matahimik dahil doon. Bakit niya nasasayangin ang buhay nito? Sa pilang ng babaeng obvious naman na hindi nito mahal. She had seen it in his eyes. Hindi nito mahal si Mimi. Kung ganun nga, may magagawa ba siya kung yun talagang gustong gawin ni Vince sa buhay nito? Dahil doon, ay hindi na inakalang may isip niyang gawin ng isang bagay. Mapahiya na kumapahiya, basta gusto niyang malaman ng isang bagay. Vince, what are you doing here? Gulat itong tanong kay Claudia. Nang maabutan siya nito sa parking lot ang kumpanyang pag-aari nito, bumalik siya kanina sa coffee shop kung saan ito naroon. Hinintay na makalabas ito at si Mimi. Naghiwalay ng sasakyan ng mga ito. Si Vince ay dumiretso sa kanyang opisina. Kanina pang alas 6 iyon at alas 10 na ng gabi na bumaba ito. 4 na oras na naghintay roon. At ngayon, habang nakatingin ito sa kanya ay tila puno na pangungulila ang mga mata nito. Tila kumisilap ang mga iyon na makita siya. Naagad ding nawala, kaya hindi naman siguro kung nakita nga ba niya iyon. May gusto lang akong malaman. Ano yan sa binata? What? Huminga muna siya ng malalim bago muling nagsalita. Mahal mo ba si Mimi? Diretso na yung tanong rito. I think, nasagot ko ng tungkol sa bagay na yan. Sinabi mo na she suits you. Walang kinalaman iyon sa pagmamahal. Now tell me, mahal mo ba siya? At ano naman sa'yo iyon? Hindi ba't nilinaw mo sa akin? Pagkatapos ng cruise na yun, you don't want anything to do with me? Na hindi mo ako kailangan. Kaya bakit kailangan mo pang malaman ang tungkol dyan? Ano to? I need to. Aniya? Why? Malakas itong turan. Dahil kung mahal mo siya, I will wish you happiness with her. Aalis ako at tatalikod. At hindi na ulit lilingon pa. Pero kung hindi ay ano? Kung hindi mo siya mahal, ay ipaglalaban kita. Diretso ang tingin sa mga mata nitong turan niya. Kukunin kita sa kanya. Bakit? Sasagutin ka iyan kapag sinagot mo ang tanong ko. Aniya, mahal mo ba si Mimi? Hindi ko kailangan magpaliwanag sa'yo o kahit kanino dahil mahal mo ba siya, Vince? Sweetheart? Narinig nilang tura ng isang tinig. Hindi nila namalayan ang pagdating ng kotseng iyon. Hindi nila namalayan. Nakalabas na pala mula roon ang nobya nitong si Mimi. Sinasabi ko na nga ba at maabutan pa rin kita rito. Galing ako sa wedding planner natin. Ginabi na nga ako ng husto sa meeting na iyon. Oh, something wrong? Ani Mimi, na agad ang humawak sa braso ni Vince. Pagkatapos itong halikan sa labi ang binata. Goodbye. Tangan niya nang sabi. Pagkatapos ay tinungo niya ang kanyang kotse. Na makasakay siya roon, ay agad niyang pinaharurot iyon. Umiiyak siya habang nagmamaneho. Ang tanga-tanga niya. Ibinaba niya ang sarili niya dahil kanyang inakalang mahal din si Vince na may kahulugan para dito ang naganap sa kanilang dalawa. Sinadya niya ito upang makasiguro. Dahil makita niya ang labis sa lungkot sa mga mata nito, ay dahil iyon sa hindi ito masaya. Ibang-ibang itsura nito habang kasama siya sa cruise. Dahil doon, ay gusto na itong ipaglaban. Napiliin ito kung ano makakapagpasaya rito. Pero mukhang si Mimi pa rin
Ang iniisip itong nararapat para dito. Sino nga ba naman siya? Malayong malayo siya kung ikukumpara kay Mimi. Ang tanga-tanga mo, Claudia. Lumuluhang bika niya sa sarili. Madaling araw na makatulog si Claudia at madaling araw para na magising siya. Mag-aalisin ko pa lang ng umaga. Hindi na siya makatulog kaya nagpa siyang bumangon at salubungin ng bagong umaga. Pinutungan niya ng robang suot yung nighties. Nagtimpla siya ng kape at nagpa siyang si Teresa ng apartment niya inumin iyon. Pero ganoon na lamang ang kanyang gulat nang buksan niya ang pinto at makita naroon si Vince. Nakaupo ito sa isang silyang yari sa bakal na naroon. Nakapatong sa mesa ang Amerikana nito, nakatupi, at lukot na ang suot itong pating long sleeve polo. Ang neka nito ay wala sa ayos na nakasuksok sa bulsa ng polo nito. Nakaupo ang binata habang nakapikit at tila nakaidlip. Vince? Pukaw niya sa diwa nito. Tila nalimpungatan naman ang lalaki. Claudia, ano itong tumawid ng pagkakaupo? Bakit andyan ka? Anong ginagawa mo rito? Magkasunod niyang tanong. Ibabang mo na yung tasang hawak mo at baka matapunan ka. Anito? He was smiling. Ginawa niya ang utos ito. Pagkatapos, ay pinagkrus niya ang mga braso sa harapan ng kanyang dibdib. What are you doing here? 2 hours na ako nandito. Anito? Pagkatapos sipatin ang suot na relo. Bakit di ka kumakatok? Tulog ka na eh. Tumayo ito at humarap sa kanya. Claudia, seryoso ka ba sa sinabi mo sa akin kagabi? Tanong nito. Alin doon? Na ipaglalaban mo ako? Ano bang sagot mo sa tanong ko? Bumuntong hininga si Vince. Mula nang mamatay ang papa ko, ipinangako ko sa aking sarili, I will always do the right thing para sa kumpanya, para sa pamilyang umaasa sa akin, para sa mga taong umaasa sa kumpanya. I wasn't allowed to make mistakes. Hindi ko napansin na nagbabago na pala ako. Kahit ang mama ko ay iyon na madalas sabihin sa akin. But I became obsessed on proving to everyone na hindi nagkamali ang papa ko sa pagtitiwala niya sa akin. He believed in me at ayoko mabigo. Kasabay niyon ay kinalimutan ko ang aking sarili. Isinentro ko ang buhay ko, ang puso't isipan ko sa pagpapaunlad ng legacy na iniwan sa akin ni Papa, hanggang sa dumating ang point na nakalimutan ko na kung ano ang talagang mahalaga. Nasanay na ako na palaging sinusunod, na hindi maaaring mabali ang utos ko. And there you were. Ikaw ang unang taong hindi natinag sa akin. Hindi ka nga natakot sa akin. You speak your mind, kahit alam mong magagalit ako. Ang totoo, Claudia, natakot ako sa iyo. Natakot ako sa maaaring gawin mo sa akin, sa puso ko. I can't believe that I could be attracted to someone like you. Si Mimi, ang kabuuan ng babaeng iniisip ko nararapat para sa akin. Pero ikaw ang nagturo sa akin na hindi iyon mahalaga. Ikaw ang nagparamdam sa akin na maaari pala talaga ako magmahal. Yung magmahal ng totoo. While on that cruise, I thought it was okay to love you. Na pagkatapos iyon, ay magagawa ko na i-program ang sarili ko na kalimutan ka. Naisip ko na kapag ikaw ang minahal ko, mawawala ako sa focus. Pero Claudia, lalo ako nawala sa focus nung hindi na kita makita at makasama. I tried to fight this feeling, pero hindi ko kaya. Nung makita kita kahapon, ang sabi ko sa aking sarili, ang gago-gago mo. Bakit hinahayaan mo ang sarili mo na malayo sa babaeng ito na mahal mo naman? Pagkatapos magsalita nito, ay tuloy na siyang napaluha. For him to say all that, he must love her so much. Dahil alam niya kung gaano kahirap para dito ang amining mahal siya nito. Sabi ko, bakit ko hayaan ang sarili ko na mahirapan pa? Ngayon ikaw lang naman ang kailangan ko para humiti at tumawa ulit. Ikaw lang, Claudia. I was scared to love you. Pero ngayon ay handa na ako. What happened to us that night? Yun ang pinakatamang nangyari sa buhay ko. Oh, Vince, lumuluha na yung bulalas. Ako rin naman eh. Nahirapan akong tanggapin na ikaw ang mahal ko. Na mahal pala talaga kita. Kasi, hindi naman kita kayang abutin eh. At saka ang akala ko, ayaw kitang abutin. Pero nung makita kitang kasama si Mimi, na hindi naman masaya ang mga mata mo, na-realize ko, bakit pa ako magpapakipot? Hindi ko dapat mahiyang ipaglaban ng lalaking mahal ko
Kaya ko ipadama sa'yo na ako ang makakapagpasaya sa'yo. Claudia, mahal kita. Puno ng pagmamahal na pahayag nito. Nangingilig na ang luha sa mga mata nito. Ayokong sa krus lang na iyon kita malayang mahalin. Gusto kong malaya kitang mahalin sa araw-araw ng buhay ko. Mahal din kita, Vince. Hindi na ako mahihiyang aminin sa buong grupo na tama sila. Na mahal nga kita kaya naiinis ako sa'yo. Na naiinis ako sa'yo dahil hindi mo ako pinapansin. Oh honey, in lang. At tinawidan nito ang maliit na distansya sa kanilang pagitan. Niyakap siya nito ng buong higpit at agad ang kanyang mga labi. Maligayang silang nagtitigan na maghiwalay ang kanilang mga labi. Hindi ka naman lugi sa akin eh. Mabait naman ako. Nakangiti niyang turan. Natawa naman ito. Naniniwala naman ako eh. Tugon naman ng binata. Muli silang nagyakap. Ilang saglit pa ay may bigla siyang naalaala. What about Mimi? Tanong niya kay Vince. Bago pa ako nagpunta rito, ay nagkalinawan na kami. Isang babae lang ang kaya kong pakasalan. Ang gusto kong pakasalan. Ikaw lang yon, Claudia Martinez. Yan! Ganyan ang gusto kong sagot. Tatawa-tawa niyang turan na ikinatawa rin ito. Pagkatapos iyon, ay pinagsaluhan nila ang malamig ng kape na kanyang tinimpla habang sabay nilang sinalubong ang paparating na umaga. Dito na po nagtatapos ang kwento ni na Vince at Claudia. Sana po ay naibigan ninyo ang kanilang kwento ng pag-ibig. Samahan niyo po muli ako sa panibagong kwento na ibabahagi ko sa inyo. Marami pong salamat. God bless everyone.